Sa araw na ito ay pag-uusapan po naman natin yung isang uri ng kapayapaan na kailangan natin kapag tayo ay nakakaramdam ng panghihina. At tatawagin po natin itong God's re-energizing peace. At para po mailarawan natin ang grasyang ito in the form of re-energizing peace, ay gagamitin po natin yung energy o yung enerhiya na ginagamit sa pagkakarga ng kuryente sa mga sasakyan bilang object lesson. Katulad po ng isang electric vehicle na kailangan po ay naka-plug in doon sa kanyang energy source. Tayo pong mga mananampalataya ay dapat palagi ring nakakonekta doon sa ating source of peace. At yun po ay walang iba kundi ang God the Father at ang Panginoong Hesukristo ayon po doon sa katuruan ng ating banal na kasulatan. They are the only spiritual outlets na pwedeng mag-recharge o mag-re-energize ng kapayapaang ito sa ating buhay. Pwedeng alam natin na ito ang source ng peace. Pero kung hindi naman tayo naka-plug in doon sa source, ganun din ang ating spiritual battery ay mananatiling dead o patay. So kung yung accessibility to this grace in the form of peace ay nakasalalay doon sa whether we have a connection with the source, how do we connect to a source? Ang kasagutan dapat po ay magkaroon muna tayo hindi lamang ng intellectual understanding of who God is, pero mas importante na magkaroon tayo ng personal understanding at personal relationship sa ating Diyos bilang Ama na nasa langit by way of our connection to Jesus Christ. At ito pong connection na ito ay nagaganap kung naiintindihan natin, isinusuko natin at inilalagak natin ang ating faith o pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga ginawa para sa atin. Ngayon naman, tingnan naman natin kung ano yung mga ginawa niya para sa atin. Una, He redeemed us from the penalty and power of sin. Tinubos niya tayo mula doon sa penalty at power ng kasalanan at ngayon ay nag-i-intercede siya, namamagitan siya sa atin doon sa langit. Ang ating representative sa Diyos Ama. Secondly, He revealed to us that He is the image of the invisible God. Siya yung embodiment ng mga iniisip ng Diyos, ng salita ng Diyos at ng mensahe ng Diyos para sa atin. Siya ang God the Father's representative ating mga tao. At pangatlo, kahari siya sa buhay at sa lifestyle ng mga taong kanyang tinubos ngayon and forever in His future literal reign here on earth. So, simply stated, ito pong kapayapaan na ito ay restricted only doon sa mga kapamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tanong, where is your peace coming from today? From God or from goods? Alam po nyo, goods are not secured source of peace. They can come and go anytime. Walang warning. Actually, they are not the source. They are just resources na galing doon sa source. Pero ang ating Diyos, He is a steady source of peace provided we are connected to Him. Ang ating pong exhortation, make it a habit na batiin natin ang isa't isa with grace in the form of re-energizing peace. And let us yearn, pag sumikapan po natin na itong kapayapaan na ito ay mag-overflow doon sa ating buhay, ating pamilya, sa ating mga relasyon, sa ating mga kapatid at kapananampalataya sa Panginoong Hesus.